Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. ICC prosecutor na si Karim Khan at lahat po ng mga judge ng ICC sinintensyahan. Sila po ang sinintensyahan ng Russian court. Tignan nyo ha. Isusuko nyo ba yung mga ICC na yan? Isinintensyahan po sila ng 3 to 15 years ng pagkakabilanggo. Pag-uusapan din po natin, ito po, si BP Sara po ay nagpapasalamat kahit anong paninira sa kanya, no? Yung atake po sa kanya, walang katapusan, ay nariyan pa rin daw yung taong bayan. Ito po yung totoong taong bayan, no? Yung nakasuporta kay BP Sara. Kasi wala pong puknat yung paninira kay BP Sara. Kaya sabi niya po, maraming salamat sa atin dahil hindi tayo tumitigil sa kasusuporta sa kanya. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ang pinakabayaran ngayon na si Shelo Magno. Alam mo, Shelo Magno, di ka ba nahihiya sa pinaggagawa nyo? Napaka-ipokrita mo. Professor ka pa naman ng UP. Alam ng lahat ng tao na laganap ang nakawan. Maski presidente ng Pilipinas, umaamin, laganap ang mga magnanakaw sa sarili niyang gobyerno. Pero ang target ninyo si Sara Duterte. Eto sagot niya. Tinatarget lang daw si Sara at mga Duterte ever since. Excuse me, hindi pa sila napapanagot ever since. That's our point. Tinatarget ninyo, wala naman kayong maibintang na kaso. Kahit tong plunder, ano sabi nyo? Dapat buksan ni BP Sara para mapatunayan namin. Tignan nyo po yung mga dialogue nila. Para mapatunayan namin na nagnakaw si BP Sara, i-open niya ang kanyang bank account. Ibig nyo sabihin, wala kayong ebidensya. Nagsampa kayo ng reklamo. Kung talagang walang tinatago, kung walang tinatago si BP Sara, i-open niya ang kanyang bank account. Lumang tugtugin na yan, mga brad. Ito po sabi. Si Shelo Magno pa rin. Talagang ano siya ngayon eh. Ang laki siguro, no? Magkano Shelo Magno? Bakit daw ilalagay sa bangko ang mga kinurakot? Yan. Simple lang naman. Sabi ni Shelo Magno, simple lang naman. Kung walang tinatago, mag-sign ng bank secrecy waiver. Hindi ba? Pero hindi magawa. Hintayin na lang natin kung anong matutuklasan ng ombudsman. Huwag masyadong defensive. O simple lang din naman, ang sagot ko dyan, Shelo Magno. Sabi mo, simple lang eh. Mag-sign ng bank secrecy waiver. Simple lang naman, di ba? Yung mga logic nyo, pang-imburnal eh. Ang ganda mo pa naman. May karas pa naman sana ako sa'yo. Ang ganda niya talaga eh, di ba? Sa edad niya, cutie-cutie talaga yan. Okay. Eto lang din ang masasabi ko, simplehan lang din natin. Sabi mo, simple lang naman. Mag-sign ng bank secrecy waiver. I-waiver niya yung bank secrecy. Simple lang din ang sagot ko. Nagdala kayo ng isang truck na papel sa ombudsman. Wala pala kayong ebidensya? Simple lang yan. Walang ebidensya, wala kayong kaso. Ang ginagawa ninyo, kinukutsaba ninyo yung ombudsman, sasabihin nyo sa ombudsman, Ombudsman, itigil mo muna yung mga ginagawa mo sa iba. Ito, importante to. Dahil wala kaming ebidensya, ihanap mo kami ng ebidensya. Utusan mo yung bangko na buksan yung bangko ni BP Sara. Ganyan din yung mga pakananin nyo sa SALN eh. Di ba? Issue nyo yung SALN nun, di ba? Ano sabi nyo sa SALN? Kung walang tinatago, bakit ayaw ilabas ang SALN? Ngayon po, utos ng ombudsman, ilabas ang mga SALN. May nakita po ba kayo sa mga SALN? Kaya po, hindi pinapakita yung yaman sa inyo dahil yaman nila yun. Hindi mo yaman. Wala ka naman palang ebidensya eh. Kaya sila nagsasampa ng kaso para pabuksan yung bangko ni BP Sara. Pag nabuksan na, maghanap sila doon, yun na yung ikakaso nila. Yun daw yung plunder. Di ba dati pa? Sinabi nyo na yan? Dati pa sabi nyo,
Sal-N. Buksan ng Sal-N. Sal-N, Sal-N. Sal-N kayo ng Sal-N. Bakit nyo ba pakikialaman kung mayaman sila? Oh, pag mayaman, may kaso? Samantalang itong mga nilalantad ni Saldico, dinalhan ng mali-malitang pera, dehin bokiki ka. Sara Duterte, wala ka mapatunayan, wala nagsabi na may maleta, wala nagsabi na may porsyento. Yung mga tinutukoy na may porsyento, 25%, 30%, hindi mo kinasuhan. Bakit? Ang threaten sila, ayon nga sa dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiam, kaya nila inaatake si BP Sara. Ito ang ganda, di ba? Sara is being targeted because she threatens the power structure that thrive on corruption, incompetence, and impunity. Na pinoprotektahan ni Cielo Magno. Kaya hindi niya inaatake yung gobyerno dahil protector siya. Bakit po? Ito ang tanong, no? Bakit hindi na si Trillanes yung nagsasalita niyan? Wala nang naniniwala kay Trillanes. Dapat si Trillanes yan, di ba? Oh, sige Magno na. Tsaka yung paring adik. Adik! Ngayon, alam mo, Father Adik, kaya kami ngayon, natutuwa kami na nag-war on drugs si Tatay Digo. Para sana mawala na yung mga katulad mo sa lipunan. Salot ka. Pero hindi po lahat ng pari. May pari po doon. Si Father Ubod. Ubod ba yun? Casio? Ng taga Cebu. Malinaw po. Kasi hindi adik eh. Meron pong matinong pari naman. Kahit papano. Ito po. Nag-bycam po kahapon. For the first time, live ang bycam. Ano po ba ang problema? Kaninong budget po ang malaking problema? Pinakamalaking problema natin sa budget? DPWH. Nagkataon po na lahat ng papeles, kompleto. Para mapag-aralan na. Kahit hindi pa matatalakay. Father Siano Ubod. Yan. Mabuhay yung mga katulad mong pare. Sana dumami pa kayo. Yung mga padring adik, dapat po, kaparian. Mag-ano kaya kayo? Hair follicle test kaya kayo sa mga pare. Meron pang pare yung nagpapatawa lang. Antindi, dapat tanggalin sa pagkapari yun eh. Yung ang patawa niya, yung ano, wag na nga. Okay, balik tayo rito. Pinakamalaking usapin po ng budget ng 2026, 2025 at buhat nung umupo si Marcos. Ang pinakamalaki pong problema natin sa budget, DPWH. Lahat po ng papeles, nariyan na kahapon. Pwera lang po yung DPWH. Ang galing nyo, hinihilot pa ba? Dinodoktor nyo pa ba para wala makakita? Kasi naka-live di ba? Matakot kayo dahil mamayang alas 2, bubusisiin na yung DPWH budget. Dito na po tayo sa sinabi ni BP Sara na siya po ay nagpapasalamat dahil sa dami po. Ako, totoo, talagang ano to si BP Sara, yung pasalamat niya talaga. Talagang bukal sa loob kasi sa dami po ng paninira kay BP Sara. Talagang nariyan pa rin yung mga tao. Papasalamat talaga eh. Kaya lang nawala yung tinantusan ko. Nasaan na napunta yung BP Sara? Paparinig ko po sa inyo yung tao sa puso na pasasalamat. Alam niyo po si BP Sara lang, ang dami pong siniraan. Alam niyo yung nangunguna sa paninira? Yan pong mga dilawan kakamping. Malakas manira yan eh. Nagna-number 1 si Villar, nahanapan nila. Nasiraan nila si Villar. Laglag. Number 1 na presidential candidate sa lahat ng survey, si Jojo Binay. Nagtinarbaho nila si Jojo Binay. Bagsak. Nanalo si Duterte. Magagaling tong mga to. Ang mga dilawan, hindi marunong magtrabaho pag sila nakaupo. Palpak. Nakita natin yan kay Cory, nakita natin yan kay Noynoy, palpak. Pero sa paninira, numero 1. Si Lenny, numero 1, ang lakas manira, di ba? Dumadayo pa ng ibang bansa para sirahan si Tatay Digong. Kala nyo ba pwedeng gawin ni BP Sara yan? Manira siya sa ibang bansa? Pag uwi niyan, may kaso yan. Mahilig magkaso tong gobyerno na to eh. Hindi niya pa kayang magkaso dito, nagkakaso pa sa ibang bansa.
dahil uto-uto tayo, ang siste lang po dyan, lahat tayo nasaksihan natin kung gaano kagarapal magnakaw sa flood control project ang mga taga-gobyerno. Lahat tayo, as in lahat po tayo. Pero ano po ang ginawa nila? Ang ipakukulong po nila, ang gusto po nilang kasuhan, ang kinasuhan po nila, si BP Sara. Ganyan ang mga dilawan mag-isip. Panay mga ipokrito. Okay. Ano ba yung pinupunto ko? Yung kay BP Sara na tayo. Ang dami mong kuda. Badong, nakalimutan mo na yung... Gusto ko pong iparinig sa inyo. As a politician, kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. From myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung mukha ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. Galing, no? Alam niyo po, Miss Vice President, hindi lang po kayo ang paliwanag po natin matapos ko maitayo ulit. Okay. Alam niyo po, Madam Vice President, kung bakit hindi namin kayo iniiwan. Ano yan eh? Kung kayo po natutuwa na kayo po ay suportado pa rin ng taong bayan. Kasi wala naman po kaming ibang option eh. Sino po yung option na ino-offer sa amin? Siyempre, ayaw na ng taong bayan sa Marcos administration. Ayaw na ng taong bayan sa mga kamag-anak incorporated ni Marcos. Ayaw na ng taong bayan itong nagaganap ngayon. Pero ang ino-offer naman nila, nag-o-offer po sila ng alternative. Tulfo? Ang alternative po, Madam President, Vice President, mga Tulfo, mga Rimulya, itong mga kakamping at dilawan na si Ontiveros at saka si Leni Robredo. Alam niyo po, Madam Vice President, kaya ganun po yung suporta namin sa inyo. Kasi kayo lang talaga yung nakikita naming pag-asa. Duterte lang po yung nakikita namin. Hanggat nariyan po kami, hanggat nariyan po kayo, no? Kayo lang po yung pag-asa namin para magkaroon ng pagbabago. Wala nang iba. Si Ontiveros, yan ang alternative. Sa mga Marcos, masahol pa po yan. Ngayon pa lang, wala pa siya sa power eh. Kaya niya na mag-insertion na, kumbaga yan, sabik na sabik po yan. Laway na laway po. Hindi po sa paglilingkod. Wala pong kakayahan niya mga yung maglingkod. Si Leni Robredo, imagine, anong uri ng presidente si Leni Robredo? Ngayon, nagagalit tayo kay Marcos dahil wala nang ginawa kundi sisihin ng mga Duterte. Si Leni Robredo, city pa lang po ang hawak. Mayor pa lang, hindi ko nilalang ang city mayor. Kumpara sa dati niya, na vice president siya ng buong Pilipinas, eto po, mayor po siya ng isang syudad. May problema sa syudad. Sinisi ang dating presidente. Hindi pa yung kasalukuyang presidente ha. Yung dating presidente pa. Na nakakulong na nung naging mayor siya. Imaginin po ninyo. Kung maging presidente po yan, wala pong gagawin yan kung hindi sisihin sa iba. Yung mga kapalpakan niya. Marcos 2.0. BBM 2.0. Imbis na lutasin yung problema sa syudad niya, sinisi yung problema sa dating Pangulo na nakakulong sa ICC. Yan ang alternative nyo. Mga tulpo ang alternative nyo. Yung isa, bendalo. Sometimes, we have to bend the law. Is that right, Mr. Secretary? Ngingisi-ngisi yung Secretary. Yes, sir. Bakit ngingisi-ngisi? Sa kanya galing yun eh. Yung sinabi ni, sometimes,
Yan ang alternative nyo. Nagbibigay ng tip, 250k. Yan ang alternative natin. Mas lalo naman yung, wow, dagat! Dagat! Wow, dagat! O kaya yung, eto po ang mga naipasa kong batas. Panay batas-batas. Mga wembang, mga Aquino na naman, si Bam Aquino na naman. Alam mo, pag nagsalita sila, akala mo nalutas na nila yung problema ng Pilipinas eh. Eto po ang mga batas na pinasa ko. Wala po tayong kakulangan sa batas. Hindi po kayang lutasin ng batas ang problema ng Pilipinas. Ang kinakailangan po natin, katulad mo, Madam Vice President, yung alam ang problema, yung alam kung paano lutasin ang problema. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman